Amen. Praise the Lord. Amen. Let's give the Lord a clap offering. Praise the Lord. Amen. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat sa pangalan nating Panginoon. Magiging maigsi ang ating gawain ngayon kasi tutuloy pa kami sa Marikina kasi sa mga di pa nakakaalam ay kinuha na ng Panginoon si Brother Sunny at kagabi po ang unang gabi pero hindi kami nag-service kagabi. Ngayon ang unang service, Lord willing, at si Brother Boy ang speaker natin kaya medyo magmamadali tayo ngayong gabi. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. I'm going to speak just a little bit on our short subject, which I entitle Our Spiritual Passport. John chapter 1. Verse 11 and 12. No, 12 and 13. But as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, but of the will of man, nor of the will of man, but of God. In the book of Matthew, okay. Let's start with this. Mag-pray tayo sandali. Lord Jesus, salamat po sa mga salita mo na nakatambad sa aming harapan ngayon. Dalangin namin ang pahid mo sa mga salita mo at hayaan mong maranasan namin minsan pa, Lord, kahit sandali lang ang banal mong presensya sa aming kalagitnaan. At nawa, maging sapat ito upang malinisan kami sa aming mga kasalanan at mabigyan kami ng kapangyarihan upang mamuhay ng may kabanalan habang naghihintay kami sa araw ng iyong pagbabalik. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang samot dalangin namin. Amen. Makakaupo tayong lahat. Amen. Of course, nagre-request ako ng prayer para sa buong pamilya namin. Parang ang hirap isipin na uli na kaming lubos, kaming 6 na magkakapatid. 2 years ago ay kinuha ng Panginoon ang nanay ko at kahapon naman ay ang tatay ko. Akala ko magiging madali kasi bedridden ang father ko for about 2 years at inisip ko siguro madali nang matanggap namin na kunin siya ng Panginoon. Paano na siya, hindi namin siya makakasama pero masakit pa rin pala. Pero amen. Alam naman natin na nasa magandang kalagayan na ngayon si Brother Sunny. Amen. Sa mga hindi nakakaalam, siya ang unang pastor ng church na ito. Amen. At nang mawala si Brother Sunny, nawalan din ako ng isang kaibigan, isang advisor. Nawalan ako ng isang halimbawa na nakita kong namuhay ng isang tunay na Kristiyano at pinagpahalaga ng kanyang integridad bilang isang mananampalataya at
nagpagal gamit ang kanyang lakas, ang kanyang God-given talent. At nakita ko yung kalyo sa mga kamay niya, hirap ng katawan niya. Habang lumalaki kami at ikinagapang niya kami sa kahirapan, at sa awa ng Panginoon na itawid kaming lahat, 6 kami, sa awa ng Diyos ay higit sa lahat na pinapasalamat ko, natutunan namin ang daan patungo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At bawat isa sa amin ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoon. 10 ng aming mga asawa at mga anak. Kaya isang bagay yan na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, I'm going to speak about our spiritual passport. Dahil dito sa St. John, the Gospel of St. John, ay makikita natin na ito ang ating identification. Sa lahat ng mga nagsitanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. I hope you can identify with this scripture kasi tinanggap natin siya, hindi ba? Tinanggap natin ang ating Panginoon. At yung salitang pagtanggap dito ay tinanggap para makasama sa buhay. At sa buhay na ito ng paglilingkod natin sa Diyos ay alam natin na pansamantala lamang tayong nandito sa ibabaw ng lupa. Tayo ay nasa isang pilgrimage. At kailangan natin ng kasama sa paglalakad dito sa mundong ibabaw. And we thank God, hindi tayo nagkamali ng pagpili. O actually, siyang pumili sa atin, hindi tayong pumili sa Kanya. Amen. At tinanggap natin siya nang babautismo tayo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ay kinabit ang pangalan niya sa atin at sa literal na paraan ay tinanggap natin siya para makasama sa buhay. Para ding pagtanggap ng isang dalaga sa kanyang kasintahan upang mapangasawa. Upang simula sa araw ng kanilang kasal ay lagi na silang magkasama sa hirap at ginhawa. At bilang asawang babae ay pinagkukunan natin siya ng lakas. At ang sabi rito, ito ngayon ang naging identification natin. Pag tinanggap natin siya, binigyan tayo ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Dahil tinanggap, dahil sa akto ng pagtanggap sa Kanya, ay binigyan tayo ng karapatan o ng kapangyarihan tawaging mga anak ng ating Panginoon. So, nung nakaraang Huwebes, kung di ako nagkakamali, nung nag-preach ako dito, ay nag-usap tayo tungkol sa pagsakay sa eroplano. Ang pagiging Kristiyano ay tulad sa pagsakay sa eroplano. Amen? At hindi tayo oras sumakay magdesisyon ka na sumakay ka sa eroplano, wala ka ng control sa buhay mo. Sino nakakaalam nun? Amen. Ang may control na ay yung piloto ng eroplano, hindi ba? At kung gaano kataas ang magiging lipad, kung gaano katagal ang magiging biyahe, kung saan partikular na airport ka bababa, ang magdedesisyon nun ay yung piloto. Oras sumakay ka sa eroplano, ang buhay mo ay pinagtiwala mo na doon sa piloto. Amen? At hindi tayo co-pilot. Hindi natin pinapatakbo yung buhay natin, tapos kasama natin nagpapatakbo
yung piloto ng buhay natin, no? Kasama nating nagbibigay ng direksyon yung piloto sa atin tungkol sa pagpapatakbo ng buhay natin. No, it doesn't work that way. Kundi kapag sumakay ka sa eroplano, ang piloto ang may hawak ng buhay mo. Amen. That's eroplanong sinasakyan natin, si Jesus ang ating piloto. Hindi nga tayo pwedeng pag-suggest eh. Hindi natin pwedeng sabihin si Jesus paano paliliparin yung eroplano. Nasa complete control niya ang ating mga buhay. Kaya purihin ng Panginoon. Nang mag-preach si Brother Branham ng countdown, ay itinipon niya ang mga Kristiyano sa mga taong naglalakbay. At noong panahon ni Martin Luther ay itinulad ng propeta ito sa automobile age of automobile, kung saan naimbento ng siyensya ang kotse. At hindi ko alam na nasa Bible pala ito, no, yung horseless carriages. Dahil nung araw, pag sinabing karwahe, laging hinahatak ito ng kabayo o ng isang uri ng hayop. Wala kayong makikitang karwahe na tumatakbo mag-isa, walang mahatak na hayop, no? Ay lahat ng means of transportation ng araw ay ganito lang. Land transportation. Pero nasa Bible pala sa Nahum, tingnan mo nga ito, Nahum chapter 2 verse 3 and 4, ang hula tungkol sa sasakyan. Sabi rito, because verse 3 and 4. Verse 3 muna. The horseman lifted up both the bright sword and the glittering spear. There is a multitude of slain and a great number of carcasses, and there is none of their corpses, for they stumble upon their corpses. And they stumble upon their corpses, because the multitude of the whoredoms. Is this chapter 2? Chapter 2. Nahum chapter 2. Verse 3 and 4. Ayan, mas tama ito. The shield of his mighty men is made red. The valiant men are in scarlet. The chariot shall be with the flaming torches in the day of his preparation, and the fir tree shall be terribly shaken. Ang chariot daw ay magkakaroon ng parang beams of light, parang torches. Kaya ito ay supernaturally, in a prophetic way, nakita ng propetang Nahum na ang mga karsada ay mapupuno ng mga karwaheng walang umihilang kabayo. Kundi karwaheng may mga beams of light o may mga ilaw na malalakas. So verse 4 ay sinabi rin, the chariot shall rage in the streets. They shall jostle one against another. Siguro nakita ni Nahum ang EDSA dito, kung saan ay nagkakarera yung mga sasakyan, karwahe na walang kabayo. They jostle one against another in roadways, and they shall seem like torches, and they shall run like lightnings. Sobrang bilis ng takbo. At ito ngayon ang mundong ginagalawan natin, no? Kaya nung mag-preach si Brother Branham ng countdown, ay tinulad niya ang panahon ni Martin Luther sa pagkakadiskubre ng automobile. At pagkatapos ay itinulad niya naman ang panahon ng Pentecostal sa pagkakadiskubre ng airplanes.
airplanes. Kaya ngayon ay hindi lamang 150 o 100 o 200 kilometers per hour. Siguro may tumatakbo ng ganyang kabilis. Lalo na dito sa SCTEX, kapag ka hindi ka aware dyan, ay talagang napakaganda kasi nung karsada, magmamabilis ka talaga at kaya ng mga sasakyan tumakbo ng 200 kilometers per hour. Pero dahil sa nadiskubre ang eroplano, mas mabilis ang naging travel ng mga tao. Kayang bumiyahe, can you imagine, galing dito papunta sa Japan na dati nung wala pang eroplano at bangka pa lamang ang ginagamit ay, o mga barko ay siguro aabutin ka ng 4 o 5 araw bago ka makarating sa Japan. Pero ngayon, 3 oras na lang nandun ka na sa Japan, hindi ba? Purihin ang Panginoon. Pero, salamat sa Panginoon dahil ang panahong kinabibilangan natin, the bride age, ay hindi na panahon ng eroplano. Ito ay panahon na ng astronaut. Astronaut age, ang sabi ng propeta ng Diyos. Ang eroplano, bagamat maganda, kasi magte-take off ito, pero bumababa pa rin. Sabi ng propeta ng Diyos, magte-take off at magandang pakiramdam mo pag nandun ka sa taas, pero bababa pa rin ito. Pinag-usapan natin dito ay spiritual highs and lows. Tumataas sa spiritual ang mga Pentecostal pag nagkakantahan sila, kapag nagkakatipon ng malaking kawan o malaking kongregasyon, ay nagre-revival sila pag nakakita ng miraculous healing, pag nag-speaking in tongues, nakita ng propesiya, ay mataas ang naabot nila, hindi ba? Pero bumababa silang muli. Purihin ang Panginoon. Pero ang astronaut, ano ba yung sinasakyan ng astronaut? Spaceship. Spaceship. Ang astronaut, pagka nag-take off, hindi na ito bababa. Di ba? Kung buwan ang destination nito, doon na sa buwan magbababa ang astronaut. Kaya purihin ang Panginoon. Ang destination natin ay hindi dito sa ibabaw ng lupa. Ang destination natin ay sa langit. Sa presensya ng ating Panginoon, kung kaya't ang bride age ay hindi taas-baba, taas-baba, taas-baba. Amen? Dito sa bride age, naturuan tayo na maging consistent. Amen? Oras na tayo mag-take off. Oras umangat sa lupa ang ating sinasakyang spaceship. Patuloy na lamang ang magiging pagtaas nito. At hindi na ito bababa kailanman. Purihin ng Panginoon. Amen? Hanggang sa makarating tayo sa ating final destination. Well, pero sa ngayon ay siguro kahit sa atin dito ay hindi pa nakasakay ng spaceship o ng anong tawag dito, ng Skylab o yung mga sinasakyan ng astronauts. Wala pa naka-experience sa atin. Kaya ang illustration muna natin ngayon ay eroplano. Purihin ng Panginoon. And by the way, naisip ko yung mga kapatiran doon sa Italy dahil meron daw 400 cases ngayon ng COVID-19 doon sa Italy. At sa France ay meron na rin at sa iba pang parte ng Europa ay kumakalat na rin ang COVID-19. So, nakita ko yung post ng isang kapatid kung saan doon sa Milan ay wala nang nakadisplay ng mga goods sa estante ng mga groceries. Naubos na dahil nagpa-panic buying na yung mga tao doon sa Italy. So, just remember our brothers and sisters doon sa Milan. At sa kabuuan ng Italy, marami doon mga message churches. Isipin lang natin sila sa panalangin na sana ang protection ng Panginoon ay sumaka nilang lahat. Amen. Nais ko rin ipag-pray nyo si Sister LB at Sister Edna. Babiyahe sila galing sa
uh, Middle East para umuwi at habulin yung lamay at paglibing kay tatay. Ganun din si Brother Ray, nasa Japan siya. Ganun silang convention doon sa Japan. At mahirap tong nangyari na to kasi walang ibang preacher doon kundi si Brother Ray lang at yung si Pastor Danny Del Mundo. Pero dahil yung mga Amerikano ay hindi nakarating dahil nga sa takot nila sa COVID-19, pero kailangan umuwi ni Brother Ray, no, para mayatid sa huling hantungan ang bangkay ni Brother Sunny. Amen. Also, I want you to remember the expo in Catanduanes. Na-reset na po yung date. It's gonna be March 27 and 28. At naisip ko rin na dahil pupunta rin naman tayo sa Goa, naidikit na lamang yung Mr. Expo Seminar sa anniversary ng Goa. Ang Goa kasi ay mag-anniversary sila ng 18 and 19. So, ang mangyayari, 16 pa lang siguro, aalis na tayo dito. Huwebes yung kung nagkakamali, pagkatapos ng prayer meeting. At dadaan tayo ng Goa kasi ang mga kapatiran sa Goa ay tutulong na magluto dun sa Mr. Expo Seminar sa Catanduanes. Lord willing, baka dalhin natin yung ating van para makatulong yung ating mga kapatiran dun sa Goa na magluto para mabawasan din yung ating expense. Kasi nagkukwento yung coordinator natin last Sunday, abutin daw sa 150,000 ang expenses. Pag pinakain niyo yung 250 na katao ang ina-expect nila natin, papakainin natin to sa loob ng 2 araw, 3 meals maghapon, kaya napakalaki ng expense. So you be in prayer. At nung ibalita ko to kay Brother Andy, ay natuwa po siya at sabi niya, salamat na magkakaroon kami ng tsansa na makatulong sa Mystery Expo Seminar. So, pag-pray po ninyo kasi magiging mahaba ang biyahe namin. Halos sa 10 araw, abutin ang biyahe namin pupunta dun sa Bicol mula sa Goa hanggang sa Catanduanes. Okay. Hallelujah. Now, ang passport natin ay ito yung identification natin. Guys, so kapilasong maliit na booklet ito na nakalagay dito lahat ng identification mo. Date of birth, at yung height mo, yung weight mo, at saan ka pinanganak, and so on and so forth. Lahat ng kailangan malaman tungkol sa iyo ay nandito sa passport. Kaya ito ang ating identification. Now, sabi ng propeta ng Diyos, we need to be identified with the Word of God. Amen. Ito ang totoong identification natin. Ang Biblia ang totoong identification natin. Hallelujah. Kung gusto mong makilala kung sino ka talaga, I think I preached about this last week, at kung anong plano ng Diyos sa iyo, saan ka titingin sa salita ng Diyos? At tingnan mo yung mga characters ng Biblia. Sabi ng propeta ng Diyos, you need to be identified. Kailangan ma-identify mo yung sarili mo sa lahat ng characters sa Biblia. Kay Joseph, kay Moses, kay David, kay Sarah, kay Esther. Sa lahat ng characters sa Biblia, dapat makita mo ang sarili mo na nasasalamin. At ang buhay mo ay manifestation ng kung ano ang nakasulat dito sa Biblia. Ito ang totoong identification natin bilang mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Dito sa Matthew chapter 22 verse 37 hanggang 39, not 27 but 37, yan.
Sa 36 muna natin basahin. Sa 36, please. Tinanong siya ng mga alagad at sinabi, Panginoon, Master, which is the great commandment in the law? And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbors as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. So ang daming kautusan sa Old Testament, sinamap ni Jesus sa dalawa. Ang totoo, ang lahat ng kautusan sa Old Testament ay pwedeng isummarize sa dalawang kautusan lamang. At yun ay una, dapat mong mahalin ang Diyos ng buong puso mo. Sa Tagalog nga, kung basahin natin, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. 37. Buong puso mo, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Wala kang irereserba para sa sarili mo. Hello, nakikinig pa ba kayo? Wala kang irereserba para sa kaibigan mo. Wala kang irereserba para sa mga kapritsyo mo sa buhay. Kasi mga Kristiyano ngayon, 3 oras, nag-church, pagkatapos uuwi sila, gagawin nila yung iniisip nilang marami pang ibang mahalagang bagay na dapat nilang gawin. Pagkatapos nilang manambahan ng 3 oras sa Diyos, hindi. Ang hinahanap ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay ang buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip. I wonder about the Christians na ang passion nila ay sports, ang passion nila ay arts, ang passion nila ay hunting o ano pang ibang mga gawain dito sa libutan. Dapat ang pinaka-passion natin ay ang pag-ibig sa ating Panginoon, ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Dapat walang kasosyo ang Panginoon sa buhay natin. Ito ang number 1 na pinakamahalaga sa lahat. Kaya ko nabanggit itong part na ito ng scriptures, may kinalaman ito sa ating pasaporte. Ang pasaporte natin ay pare-pareho, and yet it is unique to all of us. Pare-pareho, pero iba-iba ang pasaporte ng bawat isa sa atin. Paano naging pare-pareho? Yung ating vertical relationship, pare-pareho dapat. Amen? Ang vertical relationship natin, yung pagmamahal natin sa Diyos, dapat pare-pareho ang intensity. Yun ang passion natin. Hindi tayo magiging masaya kung hindi tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Dapat ay ganito lahat ang passion natin. Pero, sa pangalawang utos, ang sabi ni Jesus, mahalin mo ang kapwa mo kung paano iniibig mo ang sarili mo. Una, horizontal relationship. Pangalawa, vertical relationship pala, I should say. Pangalawa, horizontal relationship. Ito ay yung pagrelasyon natin sa kapwa-tao natin. No? Bawat isa sa atin ay may asawa, may anak, may mga kaibigan, may mga kapitbahay. At bawat isa sa atin ay merong pakikipagrelasyon na bukod tangi. Ibang relasyon mo sa asawa mo, ganun din naman yung sa asawa ko. Iba ang pakikipagrelasyon ko sa kapitbahay ko, ganun ka rin. Naintindihan nyo ba? Yung mga kasama nyo sa trabaho ay meron tayong binubuong pakikisama sa kanila. Yung mga kasama natin dito sa church, meron tayong relasyong binubuo sa bawat isa sa kanila. At ang relasyon na ito ay distinct at ito'y individual at ito'y iba para sa bawat isa sa atin. Naintindihan nyo ba? Amen. Pero ang pag-ibig natin sa Diyos dapat hindi nagkakaiba-iba. Amen? Kaya kung iniisip mo
na sa dami ng tao ay parang irrelevant ka na, wala ka sigurong, hindi ka na mahalaga sa sobrang dami ng tao. 8 bilyon, isipin mo, ang dami ng tao din sa baba ng lupa. Nagkakamali ka kung iniisip mo wala kang kwenta. Kasi sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga at gusto mag-establish ng Diyos ng isang special na relationship, highly personal relationship sa iyo at sa akin. Hallelujah. At yung ibang tao naman, ang tingin nila ay umiikot ang mundo sa buhay nila. At mas marunong sila, mas maganda sila, at mas importante sila kaysa dun sa ibang tao. Pag yan ang iniisip mo, yan ang kaisipan mo, ay minamaliit mo yung pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. Amen? Dahil kung paano kang minamahal ng Diyos, ay ganun ding minamahal ng Diyos ang kapwa mo. Meron tayong espesyal na posisyon o espesyal na katawagan o dapat gampanin dito sa ibabaw na ito, sa ibabaw ng buhay na ito. Kung ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, meron kang espesyal na role na dapat mong gampanan. At ito ay walang ibang makagagawa nito kundi ikaw lamang. Purihin ang Panginoon. Paki-quote search nga ito. May isang quote lang akong babasahin. Sabi niya, citizenship of our flesh. Citizenship. Mali yung spelling ng citizenship. Citizenship of our flesh. Yan. Bamin Gilead, sinabi ng propeta ng Diyos, I said, as a citizen of our flesh, we are. Yung line before that, sabi niya, well, she said, then aren't we Americans? Tinatanong kasi siya nung asawa niya, bakit yung ugali daw ng mga Amerikano ay hindi nila ginagawa? At ang sabi ni Barnabas, I said, as a citizen of our flesh, yes, we are. We are Americans. In the flesh, we are Americans. But we are pilgrims and we are strangers here. And we are seeking a city to come. I said, that's the reason that one American is different from the other. Our spirits has been born from above. Can you say amen? Lahat ng nagsitanggap sa Kanya, lahat ng isinilang hindi ng laman ng tao, ng kalooban ng laman ng tao, kundi isinilang ng Diyos, sila ang binigyan ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Sila ang mga mamamayan ng langit. At kung nandito tayo ngayon, pansamantala lamang. We're just pilgrims and strangers here. Our spirits has been born from above. And in that land where we come from, the nature and the habits of that land is holiness, cleanliness, godliness, and if the spirit of that land moves into us, then this land is strange to us, because your soul and your spirit motivates you. It makes you what you are, and you'll never be able to join churches and get that out of you. You'll still be a church member and make fun of people who preach against such immorals. In other words, pag tumingin ka sa lifestyle ng mga tao ngayon, live in, may number 1, may number 2, divorce, nasisira ang mga pamilya, drug addict yung mga anak, at lasingan, at sugalan, at lahat ng immoralidad ay nangyayari sa ating paligid.
Totoo ba ito? Sa mga Pilipino. Sa mga Pilipino. Pero purihin ang Panginoon, hindi nangyayari ito sa mga Kristiyano. Bakit? Iba ang Espiritong, amen, nasa atin. Iba ang moralidad doon sa lugar na pinanggalingan natin. Ang passport natin galing doon sa lugar na pinanggalingan natin. Meron tayong inuwiang bansa. Amen. Ang inuwian nating bansa ay hindi Amerika, hindi Japan, hindi Korea, hindi anumang bansa dito sa baba ng lupa, kundi, amen, ang presensya ng Diyos ang inuwian natin. Ang langit ang ating uwian. Oh, aren't you happy? Pag may pasaporte ako, alam nyo, sigurado ako na anytime na bumalik ako dito sa Pilipinas, saan man ako mapuntang bansa sa ibabaw ng lupa, oras bumalik ako dito sa Pilipinas, sigurado akong tatanggapin ako. Amen? Kahit nga merong COVID-19, tatanggapin pa rin ako. Dahil yung mga may sakit ng na-quarantine dun sa barko, ano yun? Sa cruise ship, ay 400 sila at may mga may suspecha sila na sila ay infected. Pero kahit nga may sakit sila, tinanggap pa rin sila ng gobyerno ng Pilipinas. Bakit sila ay mga lehitibong mga Pilipino? Amen? Sila ay mga Filipino passport holders. Kaya purihin ang Panginoon. Amen? Kahit tanggihan tayo ng ibang bansa, pag bumalik tayo sa Pilipinas, tatanggapin tayo sa Pilipinas. Amen? And I want you to apply that spiritually. Kahit tanggihan kayo dito sa ibabaw ng lupa. At hindi matanggap yung kultura ninyo, yung ugali ninyo, yung pananamit ninyo, pananalita ninyo. Hindi nila matanggap. Kasi ibang-iba kayo kaysa sa kanila. Sa langit, tatanggapin tayo, mga kapatid. Tanggihan man tayo dito, sa langit ay walang pagsalang, tatanggapin tayo. At mga kapatid, nandun na si Tatay Saning ngayon. Kasama niya na si Sister Stella. Kasama niya na si Brother Roger. Ang iba nating mga kapatiran dito na nauna na, Brother Enoch. At iba pang mga kapatiran natin. Amen. At nung magpaalam ako sa tatay ko nung isang araw sa ospital, alam kong kukunin na siya ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, Tay, sa laman, maaaring hindi na kita makita uli. Pero alam ko, doon sa mundong lilipatan mo, makikita mo doon si nanay. At sabi ko sa kanya, ibati mo ako kay nanay. At nilalakasan ko yung boses ko. Yan ang sabi nila, ang huli daw nawawala sa isang taong mamamatay na ay yung pandinig. At sabi ko, Tay, ibati mo ako kay nanay, ibati mo ako sa lahat ng mga kapatiran, higit sa lahat, ibati mo ako sa Panginoong Hesus. Amen. At bagamat hindi niya, wala siyang reaksyon, alam ko na narinig niya yung aking salita. At yun ang kumpiyansa natin. Amen. Kung meron man tayong mga mahal sa buhay na kinuha na ng Panginoon, alam natin hindi sila namatay, hindi sila napahamak. Alam natin napunta sila doon sa totoong tahanan nila. Amen. At hindi magtatagal, susunod tayo doon sa kanila. Amen. Hallelujah. Pero importante lang na ipakita natin yung ating pagiging tunay na mamamayan ng langit, pagiging tunay na mamamayan ng langit. Dahil yan ang sabi ng Biblia, dito sa 2 Corinthians chapter, Philippians chapter 3 verse 20. Tingnan nga natin yun.
Maybe we'll close with the scriptures, Philippians 3:20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ito pala ang ating pagkamamamayan. Hindi ako Filipino citizen. Sabi ni Brother Branham, sa laman, oo, Filipino citizen ako. Sa laman, si Brother Branham ay American citizen. Pero ang totoong origin natin, tayo'y mga mamamayan ng langit. Kaya ang passport natin, in-issue dun sa langit. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya pala sabi ni Kristo, galing ako sa langit, galing ako sa Diyos, babalik ako sa Diyos. Sabi ni Kristo, aalis ako para lamang ipaghanda kayo ng lugar na kalalagyan. At pag natapos ko na yung lugar na kalalagyan ninyo, ay babalik ako upang kayo ay kunin. Upang kunasan ako, doon na rin kayo. Purihin ang Panginoon. And that's gonna be a great final reunion nating lahat. Amen. Wawakasan ko na dito para ma-dismiss na natin yung gawain natin at pag-pray nyo yung aming gawain dun sa Marikina mamayang gabi. Tumayo tayong lahat. Amen. Aren't you glad that you're a citizen of heaven? Amen. Hindi kayo isinilang ng pita ng laman, ng kalooban ng laman, kundi isinilang tayo ng Espiritu ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At sabi ng propeta ng Diyos, ang katibayan na tayo ay tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo ay kaya nating sundin ang salitang pinahiran sa ating panahon na kinabibilangan. In other words, kaya nating ipasakop ng buong buo ang buong buhay natin sa salita ng Diyos na pinahiran para sa ating panahon. Amen. Purihin ang Panginoon. I think we should sing yung Tagalog kanina, yun. Hindi. Kung meron tayo nung dakila ka, Panginoon, dakila ka o Diyos. Ano ba yung title ng awit na yun? Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Gusto kong pakanta to kasi dakilang kapatapatan niya ang tao. Gusto kong pakanta to kasi itong favorite song ni Brother Sunny. Pagka nagpapakanta siya, ito palagi ang pinapakanta niya. Kaya bilang alaala kay Brother Sunny, kantayin natin lahat ito. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Yes, Lord. Hallelujah. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siya nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, naasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Yes, Lord. Sa buong mundo'y aking
aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunawan, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Amen. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ingatan natin yung passport natin. You cannot leave home without it. Yan ang magpapakilala kung sino ka. Hindi ka taga-sanlibutan. Hindi ka anak ng kadiliman. Ikaw ay anak ng liwanag. Galing ka doon sa walang hanggan at magbabalik ka sa walang hanggan. Ang buhay na hawak natin ngayon ay ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Yan ang ultimate na palatandaan at identification ng bawat isa sa atin. Amen. Alam natin na fake ang passport, pero ang uri ng pamumuhay natin ang siya magpapatunay. Authentic tayong mga anak ng Diyos. Tayo ang nobya ni Kristo. Can you say amen? Hallelujah. Oh Lord Jesus. Hallelujah. Ingatan mo po ang pamilya ko sa linggo ng aming pagdadalamhati hanggang sa maihatid namin sa final na hantungan ang labi ng aking ama. Ingatan mo mga kapatid ko, magsisiuwi galing sa malalayong lugar at hayaan mo, Panginoon, na magkasama-sama kami, pati na rin ang lahat ng mga kapatiran na dadalo sa lamay at tuloy sa libing ni Brother Sunny. O Diyos, salamat po sa buhay at patutuo ni Brother Sunny. O God, nakita namin genuine ang passport na hawak ni Brother Sunny. Hallelujah. Ang dahilan kung bakit tinanggap mo siya sa langit, Lord, dahil tinanggap ka niya dito sa ibabaw ng lupa. At ngayon, tinanggap mo siya sa langit, Panginoon, at naghihintay siya roon sa piling mo. At Panginoon, hindi na magtatagal at susunod na kami doon lahat sa Kanya. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. At dalangin namin, Lord, ang iba pang mga concerns. Lord, hindi ko narinig yung mga testimonies ng ibang mga kapatiran. Brother Alvin, Lord Jesus, at iba pang mga kapatiran. Datapad anuman yun, Panginoon, anuman ang prayer request ng bawat isa, unspoken and spoken, Father. Lahat ng ito ay itinataas namin sa iyo, maasang ikaw ang tutugon sa lahat ng ito. Para sa kapurihan ng iyong pangalan at sa kalwalatian ng aming Panginoong Jesucristo. Ito ang samot dalangin namin ngayon at magpakailanman. Lahat tayo magsabi ng
Amen. At palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dakila ka